Good morning, good afternoon, good evening, good midnight to all my friends near and far. Dito po si Marilyn, your friendly Filipina Carpentera here in America. At sa lahat na nagmamahal sa akin, na nanonood sa aking mga videos, maraming salamat po. God bless you all richly. At this juncture guys, yun, tinatapos ko na yung aming matagal ng tinatrabaho ko na washer and dryer area. Yan lang guys yung inuna ko. Tapos the rest of the house will be done by the carpenters, yung mga contractors namin. And talking about contractors guys, ikwento ko sa inyo mamaya, nagalit sa akin yung mga Meksikano. Pero ano ko, ikwento ko sa inyo towards the end. Kaya please watch towards the end, okay? Also, ang pag-start ko sa aming bathroom. Alright, dito tayo sa loob ng washer and dryer. As you can see, linagyan namin ng corner plate dito para seamless yung paglagay namin ng joint compounds. Yan. Kailangan yan sa mga corners kasi pag hindi mo lalagyan ito, ang corner niya ay magiging katulad niyan. O di ba, hindi maganda. So, kailangan talagang may metal corner dito para malinis yung pagkagawa. So, ito na po yung nagawa ko. Sayang ka, maliit yung area. Kaya hindi ko talaga capture the entire area at once. But, ito na po siya. Let me go outside and see if I can capture everything. Yan. Yan, tapos pagpasok mo, dyan na yung ating washer and dryer. Tapos itong spaces na ito ay lalagyan ko ng tape para ready na siya for joint compounding. So yan. So yan guys, linagyan ko na ng mesh tape para ma-applyan ko na ng joint compound para transition niya between one drywall to another is smooth. So alam nyo guys, mahirap talaga yung paglagay ng dingding dito sa Amerika kasi unlike dyan sa atin na yung plywood, martilyo mo lang tapos unang-una is, number one, dapat waterproof yung mga kahoy nyo. And then tapos, lagyan ng wrap. Tapos, after that, lagyan ng insulation. And then tapos, lagyan ng insulation, yan, drywall. Tapos, after drywall, yan, mesh mo na para transition sa one drywall to another. And then after that, lagyan mo na ng joint compounds. Guys, yung joint compounds, pag apply mo, maghihintay ka ng 2 to 3 araw para mamala siya. And then after that, sandpaper mo. Then after that, i-apply mo naman ng secondary layer ng joint compounds. Tapos wait ka na naman ng 2 araw para mamala siya. Tapos sandpaper mo na din. Mainit sa labas pero actually malamig pa rin. And the thing is like it's like 40 something degrees Fahrenheit now. Pero paggabi, bumaba siya. So, magiging malamig siya talaga. So, masisira yung pati mo. Pag katulad din ng ating mga semento, masisira pag napakalamig ng panahon. Kaya, hintay-hintay. Wala talaga tayong magawa kung panahon yung kontra natin. So, ang hirap talagang walang magawa dito. But, well, slowly but surely. Yan ang aking asawa na ang sipag talaga. During daytime, may trabaho siya guys. Then, after off niya ng 4:30 or 5, pupunta kami dito sa aming construction. Dahil siya yung mataas, kaya siya na yung naghahang ng insulation. Kasi putot itong karpentera nyo. 6 putoter ba? Nako, hindi ko maabot yung nasa taas dyan. So, siya na yung bahala dyan. Ang tigas ng ulo guys, palagi ko siyang rini-remind, uy, yung mask mo, face mask mo kasi fiberglass yung ini-install mo. Ayaw pa rin. Binigyan ko na at binilhan ko na ng maraming facial mask. Ayaw pa rin. Siguro nahihirapan huminga. So, I don't know.
Ako din guys, kailangan ko ng facial mask eh. Tigas din pala ng ulo ko. Dalawa na pala kami. Okidoki, balik muna tayo sa aking pinanggalingan joke. Balik muna tayo dyan sa ating main bathroom. Tapos linalagyan ko ng bridge, wooden bridge para ma-fasten ko ang drywall dyan sa likod or sa, dyan sa kabila. So, tingnan nyo kung anong gagawin ko. May magic na mangyayari pagkatapos. Kaya, abangan, wag iwanan. Ay, tabingi. Nako, napakatabingi talaga ng wooden bridge ko. Ay, di bali na guys, matatabunan lang naman yan ng drywall. So, okay lang, tabingi basta kay may mapakuan lang ako dyan sa kabila ng backer board. Otherwise, may gap yung mga backer board ko dyan sa aking shower pan or sa aking shower area. Tapos, hindi siya maganda tingnan. Tapos, madaling masira yung mga tiles na i-apply ko dyan mamaya. So, kailangan talaga na sturdy yung wall ng aking backer board. Guys, naalala niyo ba yung dalawang Meksikano na hiningan ko ng estimate doon sa aking drywalling? Kasi hindi ko na matapos yung mga drywalling sa lahat all over the house, guys. Kasi ang hirap kaya pag ako ang mag-drywall dyan, it would take me 1 year. Kung mag-hire ako ng mga Meksikano, mayroon silang mga co-workers, parang 3-4 sila magda-drywall. Tapos matapos lang nila ng ilang araw, less than a week. So, nag-hire ako or naghanap ako ng makabigay sa akin ng lowest estimate. Yung una, bigyan niya ako ng isang budget na sangkatutak na $4,000 labor sa pagtaod ba ng mga drywalls. Alam ko naman na hindi madali yung pagtaod ng drywalls, guys. Pero humingi ako sa kanyang tawad. Kasi yung first quotation niya was 4,500. Yun. Tapos sabi ko, oy, 3,500 na lang. Sabi niya, hindi pwede. O sige, hangyo ka 4,000. Sabi niya mahirap daw guys yung trabaho kaya 4,500 pinatawad niya ako ng 4,000. Sa sunod na araw, here comes Mr. Mi Amigo Christian. Tapos binigyan niya ako ng 3,300 na quote. So wow, 3,300. So yun, kinausap ko yung nauna, si Luis. Sabi ko, Luis, hindi na tayo matutuloy kasi kukunin ko na yung isa, itong si Christian. Kasi mas mura siya. Nako, nagalit si Luis. Sabi niya, nag-shake hands tayo, di ba? Sabi pa niya, kala ko ako yung hinire mo kasi nag-shake hands tayo, blah 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 blah. Tapos, nasa isip ko, verbal lang talaga yung agreement namin. Kaso lang, yung price niya na 4,000, tapos yung kay Christian is 3,300. $700 na yun yung diferensya. So sabi ko sa kanya, sorry talaga, I'm really 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 sorry. Tapos sabi pa niya, wag ka na magsalita, hindi ka totoo sa pinag-usapan natin, blah 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 blah. Naintindihan ko naman si Luis kasi mabait itong batang. Naintindihan ko siya, kaya lang sinabi ko sa kanya na sorry talaga Luis kasi yung budget ko ay napakalimitado talaga. Tapos sabi niya, magkano ba yung binigay nung isang trabahante na hinire mo? Sabi ko 3,300. Tapos sabi niya, o sige na, bigyan na lang kita ng 3,000. So yun, wait. So from 4,000 to 3,000. Problema ko, yung isa na naman si Christian. Buti na lang hindi ako nagbigay ng final word kay Christian. Sabi ko sa kanya, o sige, sasabihin ko sa iyo or I will text you kung ready na akong mag-commit. So guys, mayroon kaming 2-day window na hindi masyadong malamig. So, isis ko na yung time na pwede akong magsimento dito. So, I'm so excited. Magsa-start na ako ng aking shower pan. Woot, woot, woot! Finally, after ilang months guys, nagdi-dream ako na magagawa ko na itong shower pan ko since we started building this house. So, November, December, January, February, March, April, almost 5 months na paghihintay ko. Finally, the time has come. Pero kailangan tapusin ko ang first phase kasi may dalawang phases ito eh. Ang first phase is gagawin ko tonight para bukas at saka Monday and Tuesday. Tonight, Monday and Tuesday during daytime, medyo mainit pa. Pagka hating gabi na ng Tuesday, yun na magiginaw na naman. So, I will use that window para ma-cure ko yung gagawin kong pan dito. So, stay tuned. Una muna is, maglilinis muna tayo. Ito yung problema guys pag nakaluhod ako kasi sakit yung kayod ko.
Kumusta naman kayo dyan? I hope everybody's doing okay. Upo muna tayo. Kasi mahirap. Ang likod ni Carpentera ay parang gurang na. But anyway, ano bang balita dyan sa atin? Dito sa sa America, guys, we are surviving by God's grace. At siyempre marami pa ring mga problema dito sa ating kapaligiran, especially doon sa mga tao na hindi American citizen kasi na sila, nadideport sila. Yun namang dinideport nila. I totally support the government's program. Kasi yun namang nadideport is may problema sila sa sa mga police, kahit na green card holder sila. Kahit na green card holder ka, green card meaning may pribilehiyo ka na tumira dito sa Amerika, hindi pa rin yun ang assurance mo na pwede ka nang tumira dito. Kung pasaway ka naman, may katulad ng ating Filipina, nakakaawa siya talaga. Pero kaya nagnakaw kasi siya sa kanyang kumpanya siguro. So, yun, ang nahitabo is, yun, yung record niya nakikita dun sa immigration, tapos pagbalik niya galing dyan sa Pilipinas, yun, nakita yung record niya, pasaway ka. So, yun, dineport siya. Hindi naman siya dineport, pero what do you call this one? Hinode siya doon sa immigration. Tapos, until ngayon, guys, nasa ICE holding station pa rin siya. Sabi nila, mga ilang buwan pa siya matanggong doon. So, oh my goodness. Kaya, sabi ko sa asawa ko, mag-apply na lang ako ng kahit na hindi ako mestiza, mag-apply na lang ako ng American citizenship. Unless, kung gusto mo na umuwi. My gosh, sabi ko nga, pag i-report nila ako, hallelujah, uwi talaga ako sa atin dyan sa Pilipinas. Kala nyo masarap dito? Yeah, masarap dito, pero mahirap ang buhay dito, guys. Teka lang ha. Mahirap ang buhay dito kasi dyan sa atin, di ba? Kahit mahirap lang tayo, makaka-afford tayo ng driver, makaka-afford tayo ng helper sa bahay dito sa Amerika, guys. Paggising mo pa lang, pagpaplano ka na kung anong gagawin mo sa mga pagkain, anong kakainin nyo ngayon. Tapos maglilinis ka pa ng bahay, tapos maglalaba, magluluto, ay, sa'yo lahat. Tapos kung ikaw ay kalibangon, dalagan sa baybayon. Excuse me po sa mga Bisaya, but yeah, kung ikaw may uso sa mga may helper dyan at saka okay yung trabaho mo dyan, huwag ka nang umalis dyan. Kasi masarap ang buhay sa Pilipinas, guys. Tapos ikaw kayod ka dito lahat. Tapos after that, ipaglabas mo ng bahay, walang tao. Wala kang makakamaritisan. So yun, ang mingaw-mingaw talaga dito, guys. Kaya if I were to choose, uwi ako sa atin. Yun yung sabi ko sa asawa ko, si Cory, before na nag-date pa kaming after 10 years kung tumira dyan, balik tayo sa Pilipinas ha. Tapos sabi niya, okay. Tapos ngayon, nakalimutan daw niya, hindi daw niya sinabi yun. What can I do? Daw ko yung asawa ko. Buti na lang, love niya ako. Kasi kung hindi, nako, karatil talaga ako uwi dyan sa Pilipinas. But anyway, lilinisin ko na ito. Ow! Okay, so dyan yung magiging shower head ko. So, kailangan dito sa shower pen ko, kailangan may buslot para sa drainage, diba? So, bubuslutan ko yan dyan mamaya. Pero for now, lagyan ko lang ng marker para hindi ko masiminto. So, ito ang magiging drain natin. Ilalagay ko yan dito. Position ko yan dito. Ito yung magiging sukatan ko. Sukat-sukat muna tayo pag may time. Kasi, delikado pag mapalya. Tatanggalin ko muna itong foam kasi ito yung magiging sukatan ko. There. Tapos, nasaan na yung pencil ko? Atin lang mamarkahan. Marka din tayo pag may time. Yan. Markado na. So, ibalik na natin ito sa kanyang pinanggalingan. Okay. So, gagamitin natin ito to cover para pag simento ko dyan, hindi siya makakaveran.
syempre, kailangan natin mag-ingat kasi may mga ano dyan sa ilalim. May mga plumbing at saka electrical wiring. So, we have to really be very careful sa ating paglalagay ng ating screw. So, yan. Okay, di na yan matatanggal. And then, it's time for me to start magmasahe. Ano bang masahe? Magmasa ng ating semento. Pupunuin natin ito ng semento. So, ito na ang ating mga materyales. Siyempre, kailangan natin ng tabo. Or what is this? A small pail. Kinuha ko lang ito doon sa baba. So, ano ito? Yung mga karpentero ito. Kailangan ko sana ng malaki na suludlan ng semento. But ito lang yung available kasi bago ito eh. Ito sana gagamitin ko pero bago nasasayangan ako. So, that. And then, of course, yung ating semento. And itong ating power tube. Pakita ko sa inyo. I guess kung nanonood kayo sa aking mga video sa former mga videos ko sa last renovations ko, ginagamit ko ito nung gumawa din ako ng kasilyas ba, nagmasa din ako ng simento. So ito yung gagamitin natin. Kasi ito guys, very powerful ito. Kaunti lang pagkakamali mo, nakakabali ito ng kamay. Kaya we have to really be very careful. This is one of the strongest drill na nagamit ko. Kaya careful talaga. Ilang beses na akong natumbaling dito kasi talaga yung strength niya. And then, syempre, gumagamit din tayo ng isang malaking stick steer. Yan, hindi ko makita saan yung ganito namin from the previous renovation kasi pagkatapos ng renovations, guys, pagod na ako at saka tamad na ako kahit saan ko na lang inalalagay. Si Cory din, saan lang namin nilalagay yung mga materials namin. So, yan. Then, i-attach natin ito. Hindi ko kung matatanggal. Oh, yeah, here. Tatanggal pala siya. So, i-attach natin ito dito. Yan. Tapos, i-fasten. Tapos, kailangan talagang mabuti yung pagka-attach na. Otherwise, lulupad ito sa kabilang kanto. Okay. Mahirap, mahirap. Ganun talaga ang buhay, guys. Mahirap kahit saan ka pumunta, di ba? So, atin lang itong ipa-fasten. Yan. Yan, matigas na siya. Hindi siya natatanggal. So, the next step is, lagyan natin ng tubig. Natin ito sa... Naiinitan na ako. Malamig pero naiinitan na ako. So, lagyan natin ito ng tubig. Itong ating container. Tapos, i-mix natin yung ating semento. And mind you guys, yung consistency ng ating semento ay dapat hindi siya runny. Dapat hindi siya masyadong matubig ba. Dapat sapat lang na makagawa ka ng parang clay. So, kailangan talaga. Otherwise, abutan ka ng moryo-moryo sa pag-cure ng iyong semento. So, mag-start na tayo. Siyempre, dahil magsisimento tayo, kailangan natin ng mask. Kasi, kung ayaw mong masimento din yung baga mo, kailangan mo talagang may mask. Yan. Tapos, see, kung hindi ka careful, malalanghap mo talaga yung simento. Ito palang simentong ito na siya, mixed na siya. Meron ng gravel, meron ng balas, meron na ding simento. Yan. Payod. Teka lang, hihinga lang ako. Okay. Ipakita ko sa inyo guys kung gaano kalakas itong steer na ito. Saan ka na ba? Yan. Yan.
Kaya wag mo siyang bigla-bigla na gagamitin kasi maputo talaga yung kamay mo. Madala ka sa alos. Okay, medyo may kabasaan pa. Tingnan nyo. So, kailangan lagyan muli ng semento para magiging drier siya. Oh! Come on. Kasi dryer na siya, so matigas na yung pagkaano niya concentration. Oh. Okay. Meron pang party na hindi. Ditong banda hindi pa siya. Alright. Tapos na yan. So, atin na siyang i-spread doon. Pero, tingnan nyo yung kahoy dyan, guys. Dapat yung first phase is half lang or 1/4. Mga 1 inch lang thick. Tapos, lalagyan na natin ng water membrane. Yan. Kung madry na siya. Tapos, gagawa na naman tayo ng second layer of cement on top of the membrane. Okay, dokie. Yan. Kita nyo, hindi masyadong flowy ba? So, yan gagawin natin. Yan. Tapos, gagawa na naman tayo ng another batch and so on and so forth. Gusto kong ganitong klaseng pagmasa, guys, kasi madali lang siya. Tapos hindi katulad dun sa manual na pagmasa mo ng semento, ang taas na proseso, parang aabutan ka ng moryo-moryo.
Sakit na ulo ko. Naigo yung ulo ko. Whoa. Second to the last. Ating i-moisten yung mga semento na, dried na semento na, na expelled galing dito sa ating balde. Para, dito na. Oops. Merong, ano pa? Hindi nababasa. Lagyan natin ng kaunting tubig. Ayan, tapos na. Wait. Ilagaw ko na lang. And then I will call it tonight. Kasi pagod na ako. Thank you, Lord. Kapapagod. So, iyan na po ang ating first phase ng ating shower pan. Tapos, pag mala na ito after 48 hours, syempre mag-cured na ito, i-apply natin yung ating water barrier. Lagay natin dyan. Tapos, mag-apply na naman tayo ng second layer ng ating shower pan before we can install yung ating mga tiles. So, medyo nakita ako na parang bulubundukin doon. No? I'm gonna fix that. But salamat po sa inyong panonood. As ma-observe nyo, itong pan na ito ay pinipilit kong gradually mag-descend, elevated yung part doon para pag mag-shower ka, di yung tubig dadalusos, mag-cascade siya papunta sa ating drain. Yan lang po. Thank you very much. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Sana patuloy po kayong manonood sa aking adventure dito sa Amerika bilang isang carpentera. Thank you very much everybody and God bless. Ito na guys, akala ko yellow yung na-bulb na kuha ko. May pagka-orange pala. Kasi gusto ko talaga yung yellow, lemon yellow ba?